Ang tanga. Ang tanga. Binakbakan ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang ICC, pati na rin daw yung insecure na gobyerno nating bangag, mga kababayan, dahil sa hindi makatarungang paghuli kay PRRD. Anya, wala na talaga daw jurisdiction itong ICC dito sa ating bansa, mga kababayan, kung susundin daw talaga natin ang batas. At eto namang gobyernong bangag, nakikipagsabwatan naman, mga kababayan, para ma-eliminate nila si PRRD dahil alam naman natin, campaign period na yun, mga kababayan, at malakas ang hatak ni PRRD sa mga botante. Panoorin niyo po, ha. The International Criminal Court and what the administration did to President Rodrigo Duterte. Alam nyo, marami ang nagsasabi sa akin, nasaktan talaga sila nung nakita nila na hindi pinalabas sa airport, dinala sa Villamor Air Base at tinulak paakyat sa aeroplano, and he was too pinilit, mga kababayan, to run and resist. Sabi pa nga, kakalad ka rin ko yan, kakalad ka rin ko yan. What they were doing to him. Pareho tayo, ma'am. Hindi nakakain ng 2 weeks. Noon, ma'am. Masakit talaga. Noong nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am, ha? But Si Sara hindi pinapasok, no? Sa Villamor Air Base. Anak pa yan, ha? because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because Labag they sa were batas. supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. Speaking of court, ano na palang nangyari Supreme Court? Bakit hanggang ngayon tinutulugan nyo yung reklamo ng mga anak ni PRRD tungkol doon sa ginawa nila sa kanilang tatay? Mayroon pong petisyon sina Sara, mga kababayan, ng writ of habeas corpus na isinampa sa Korte Suprema. Tinulugan! Wala ni isang word, mga kababayan, galing sa Supreme Court. Malamang sa malamang gagawin na nilang abot an academic. Anong moot an academic? Ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus is produce the body. Puntahin mo dito sa korte. Hindi pa nakalabas si Tatay Digong, Eto, mga kababayan, kung maglabas lang ng writ of habeas corpus ang Supreme Court dito, malakas na laban yan, mga kababayan, para gamitin doon sa ICC na sinasabing sila daw ang mayroong standard sa international justice para magpa-dismiss ang kaso dahil hinuli si Tatay Digong ng labag sa ating local law. And then they were supposed to present the diffusion notice. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, Tore Pisot ang sigaw ng mga tao, mga dapat kababayan. nilang ginawa, Rodrigo Duterte, you have a diffusion notice. Diffusion notice. Let's go to court. And then they should have presented it to the local court. Hindi nila ginawa, mga kababayan. Tapos yung DOJ ang sabi, kami na ang local court. Kami na ang competent authority. Diyos ko, lokohin yung mga ulol nyo, mga animal. Nagdadahilan pa mga buyingying, mga kababayan. Pero ang ginawa, ano ba ang ginawa? Yes. Dinukot. Forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na layman's terms. Pero Layman's term, kidnapping. Pero kung sa batas-batas, parang arbitrary detention o ganyan. called rendition in international law. Hindi mo pwede kasi Extraction. Kasi nyo, ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaso sa ibang bansa, at may desisyon na nire-request natin pauwiin, i-pardon. Pati na nga yung may kaso ng droga. Sentensyado na nga yun, mga kababayan, pero pinapakiusapan natin na umuwi na dito. Tapos tayo maghahatid ng mga kababayan, akusado pa lang. Hindi nga akusado, wrongfully na pinersecute, mga kababayan, ng mga makakaliwa na kalaban sa politika. Because you're Bangag! supposed, Bangag lang ang gumagawa niyan, mga kababayan. You're supposed to protect your citizens at all costs. Even
to pay. Marami doon sa Middle East, di ba? Kailangan mo magbayad ng blood money. Blood money. Even to pay blood money so that you can take back your citizen. Tapos ito, naghatid You tayo. don't ever take a citizen from his country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that. First at time all. nangyari. That is very basic for a government to follow. So yun ang, hindi dahil sa anak ko ma'am, pero dahil sa abogado ako, naiintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. Tapos walang say dito mga kababayan, no? Ang mga human rights, mga groups daw mga kababayan, yung mga grupo ng mga abogagong mga dilawan mga kababayan, tahimik ang mga animal. Itong National Union for Patakas Lawyers, wala. NUPL. Maingay lang mga kababayan kung dilawan ang naaargabyado. Itong Integrated Bar of the Philippines, ang sabi nito Pasyo mga kababayan, kung hindi pa lang daw compulsory, ay hindi aabot sa 20 ang magpapa-miyembro dyan dahil pinupolitika. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law, were celebrating. Nagsiselebrate sila sa injustice. They were celebrating. Yan kung dumaan yan sa local court mga kababayan at dumaan sa batas, sige mag-celebrate kayo. Pero alam nila mga kababayan na illegal, labag sa batas mga kababayan, nagsiselebrate ang mga animal. Dapat matanggalan yan ng mga titulo mga kababayan, lisensya, mga bugok. The rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang protection, some sort of protection. And we did not see that. Ha? Kahit pa ayaw ng presidente mga kababayan, base sa saligang batas, entitled ang mga dating leader ng ating bansa ng protection. Eh anong ginawa ngayon? Siya pa ang nagpahamak mga kababayan. Ang gobyernong nagnag. In the case of President Duterte. And then we go to ICC. Yan. In terms of yung mga bias na yan. Ibig sabihin po ba, sila ay isang justice system. Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. The court of last resort daw mga kababayan papasok lang sila kung hindi na gumagana ang justice system sa ating bansa. Ang aangas nga ngayon, kung sino-sino na lang ang pati mga vloggers mga kababayan kinakasuhan, inciting to sedition, kawawa yung pulis, no? So kung ganoon pala, inutil na ang justice system dito. Alisin nyo na lang yung leader na dyan. Si Boying. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City, merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Davaoenyo, pinatawag, umaten. Pero wala silang nahita mga kababayan actually. Ang kinuhang mga kababayan, ebidensya ng ICC doon sa hearing, ay yung mga words na galing sa mga kongresista, mga buhaya mga kababayan na kasinungalingan. Kagaya ng sanabi ni Akop na si Duterte daw ang center of drug syndicate sa Pilipinas. O yan ang mga nakuha ng ICC. Lies! Kasinungalingan. Yun ang purpose sila mga kababayan Supplementary evidence galing sa mga hearing dyan sa Tuadcom para tuluyan na nila mapulido ang warrant of arrest ni Digong. Kung hindi yan nagquadcom-quadcom, wala silang makukuha mga kababayan ng mga ebidensya na talagang uusad yung kaso. So si Bangag ang may kasalanan talaga nito mga kababayan. Kahit isang kaso na na-file. Dahil sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS. Wala. Naging presidente siya. Tumuloy. Walang kaso na ni isa. Ang pagtatanong. Wala din nagsampa. Tapos biglang doon sa ICC, biglang magsasampa sila. Tapos wala pa palang naipakitang ebidensya mga kababayan. Kulong agad. Hanggang sa ngayon, naghahanap pa sila ng ebidensya. Nag-a-advertise pa na kung sinong gustong magtistigo laban kay At pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Mga gonggong. Kahit isang kaso na final sa wala. korte natin. Sa dami-dami ng nada mga final na kaso.
from 2016 to 2022, kahit isa, wala. Kahit isa man lang, nasabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Wala. Pero meron, wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Napanagot naman. Gagamitin lang si Kian, o ganyan. Yung mga nang-abusong pulis, mga kababayan, kulong. Tingnan nyo. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo, meron ba kahit isang kaso na na-file sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas? Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without? Ayaw nila dito dahil iba ang proseso, mga kababayan. Kailangan mayroon ka matibay na ebidensya. Sa ICC, huli muna bago pakita ng ebidensya. Undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So, hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial court. Parang bias pa yung tatlong babaeng judges, mga kababayan, ano? From the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Wala na dapat. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in... Palusot pa ni Ngag-Ngag, mga kababayan, ang Interpol. Interpol ng bugok mo. 2017. I think. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila 2 years later. 2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Wala na talaga. Hindi pwede yun. Bakit? Malinaw yun. Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Yun lang ang nahuhuli. Mayroon silang mga kababayan, warrant of arrest kay Putin at saka kay Netanyahu, pero wala. Free as a bird. Hindi mahuli, mga kababayan, dahil wala silang pulis. Hindi katulad ni Bangag, mga kababayan, nakikipag-ugnayan. Ginamit ang sariling pulis, mga kababayan, na mahal ni Tatay Digong. Siyang humuli kay Tatay Digong Duterte. Yun, nag-iiyakan, mga kababayan, at ang sabi ng mga may langaw dito na mga sinungaling na pawis lang daw, napupunas lang daw ng pawis, hindi daw umiyak. Ay, naku, sinungaling. Lahat ng cases doon, alam niyo ang kasama ni PRD? Mga black. Itim. Na French speaking. Bawal daw sila tawagin na N, mga kababayan, ng N-word. Pagagalit. Si Jonicia Pacquiao nasupalpal, mga kababayan, sa Amerika dahil tinawag na N na. Yung N-word, money, basta money, ayun na, what's up money, ganyan. Tinawag ni Pacquiao na neg ang kalaban ni Manny na boksingerong yung itim. Pinagalitan si Jonicia. Doon sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. Pinilit ng ICC, mga kababayan, dahil nabati ko sila na puro lang daw itim. So, we ask, bakit walang Western? Walang Western na nahuli. Cases. Diba? Sabi pa nga ng Amerika, mga kababayan, sige, hulihin nyo kahit isang Amerikano, ha? Isang Amerikano, lulusubin daw nila ang ICC, mga kababayan. Kakaroon ng gyera. Dahil yes, ma'am. Tayo, sinubo, mga kababayan, ang ating dating presidente.
doon sa mga halimaw na ICC na animal. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Iran. Diba? Tapos Israel. Palitan lang ngayon sila mga kababayan. Bakit walang napapanagot? Kung magkalaban ang leader mga kababayan noon ng dalawang bansa, bakit sila, hindi na lang ang mga leader ang magpapatayan? Nadadamay pa ang mga inosente mga kababayan. Patay doon. Kagaya nito si BBM. Gustong makipagyera sa China. Bakit hindi na lang ikaw ang sumugod doon mag-isa? Tapos ang problema. Ay, hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala. Nada. Wala kami paki. Bakit? Sila Selective nakikialam justice sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Tama. Pang-apat, ma'am. It is clearly politically motivated. Eto na ang mga kabangagan mga kababayan. Panahon yon ng kampanya. Kabangagan. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas Mga para mangampanya sa kanyang gusto nilang lumpuhin ang kampanya ni PRRD mga kababayan. kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo insecure ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. At para tanggalon si Inday Sara. Ambot bitaw, nga para tanggalon. Ma'am, wala rin ko masabot nga. Sabi ni VP Inday mga kababayan, ewan ko talaga hindi ko alam bakit gusto nila kung tanggalin. Sara na lang man yun. Bakit laging ako ang pinupuntirya nila? Nga si Inday na lang hinungdan sa tanan. Ang tawag sa iyang political scapegoat. Ang tawag hinungdan. Sara na lang mangyod. Si Inday Sara. Wala akong kasabot nga si Inday Sara na lang mangyod. Hindi ko alam kung bakit si Inday Sara na lang. Hinungdan sa tanan. Ang dahilan ng lahat. Ang tawag sa iyang political scapegoat. Ang tawag sa kanya ay political scapegoat. Kanang magsigikag tudlo, kaning tawhanan ni, kaning tawhanan ni, kaning tawhanan ni. Yung nagtuturo na lang mga kababayan ng sisig. Ito. Para malimtan. Tama ka, ma'am. Para malimtan ang problema sa budget. Para malimutan yung problema natin sa budget. Para malimtan natin sa budget. Yung mga blanco sa budget. Para malimutan natin yung mga kailangan nilang gawin. Pero hindi nila ginagawa. Ang mga ingon anak. Yang mga ganyan. And so, si Kateki, ma'am. Asa to siya, ma'am. Naka-off man siya, ma'am. Pero na ako'y kauban diri, ma'am, kanang uncle ni Kateki. Uncle! Ang tawag na mo sa iya, kay tigulang naman siya, ma'am, no? Katoko! Ay, sorry, sir. Sino ba yung Kateki? Katingko ang tawag naman. Katingko. Kaya kinahanglan naman siya o katingko para sa mga sakit-sakit. Jurisdiction, complementarity, political, persecution, and, ma'am, some sort of discrimination. Because why only Africans? Why an Asian? Why not the Western leaders? Yan lang kaya niya discrimination nga mga kababayan. Diba? Bakit? Kasi tayo lang din naman ata ang bansa sa buong Pilipinas na kukunin yung kanyang
Ang tanga. Nakakahiya. Nakakahiya. Ako. It's shameful. Because... Shameful. Yes, ma'am. It's shameful because the world was watching and then they were completely taken aback that there is a government who will deliver its citizen to a foreign jurisdiction to be jailed in another country. When all of them are getting back all their citizens. So that is the ICC, ma'am. So yun mga kababayan, ang mga banat ni VP Inday dito sa ICC at gobyernong Bangag. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.